Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa tahimik na bayan ng pagsasaka ng Hollowfield, isang tiwangwang na taniman ng mais ang umaabot ng mga ektarya sa labas. Sa puso nito ay nakatayo ang isang sinaunang panakot. Naranasan ng mga dekada na bagyo, ang mga dayami nitong paa ay lumuhod sa ilalim ng isang sinulid na eskosesa na kamiseta at ang mukha nito na walang humpay na tinahi sa isang permanenteng ngiting ay tila sumusunod sa iyo saan ka man pumunta. Tinawag ito ng mga lokal na Ripper Jack. Walang nakakaalam kung gaano na ito katagal, ngunit ito ay isang relic na ipinasa sa mga henerasyon. Ibinulong ng mga old-timers na ang panakot ay hindi lamang para itaboy ang mga uwak. Ito ay isang tagapag-alaga, pinapanatili ang isang bagay na mas madilim. Habang umaalingaw-ngaw ang harvest moon sa Hollowfield tuwing Oktubre, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Naglaho ang mga alagang hayop, umalingaw-ngaw sa magdamag ang matinding pag-iyak, at isang nakakatakot na anino ang nananatili sa mga gilid ng taniman ng mais. Ang mga taong bayan ay nabuhay sa takot sa panakot at kung ano ang kinakatawan nito. Mas alam nila kaysa makipagsapalaran, baka sila ay magkaroon ng galit ng nilalang na sinasabing nananahan sa loob. Ang bukirin ng mais ay naging isang lugar ng pangamba, isang sinumpang lupain na walang nangahas na galugarin. Gayunpaman, sa kabila ng mga pamahiin at babala, palaging may mga hindi makatiis sa pangakit ng hindi alam. Si Ben, isang batang tagalabas na naakit sa madilim na kasaysayan ng bayan, ay isa sa gayong tao. Hindi pinapansin ang mga pakiusap ng mga taga roon, nagtakda siyang alisan ng takip ang katotohanan sa likod ng sumpa ng panakot. Habang mas malalim ang pagsisiyasat ni Ben sa misteryo, natuklasan niya ang isang nakakatakot na paghahayag. Ang panakot ay hindi ordinaryong imahin, ngunit isang sisidlan para sa isang sinaunang, masamang espiritu. Ilang siglo na ang nakalilipas, ang mga tagapagtatag ng bayan ay nakipagkasundo sa nilalang na ito, na isinakripisyo ang lupain upang matiyak ang kaunlaran ng kanilang mga pananim. Bilang kapalit, ang espiritu ay nakagapo sa panakot na inatasang bantayan ang taniman ng mais at lamunin ang mga kaluluwa ng mga taong nangahas na guluhin ang pagkakatulog nito. Ang panghihimasok ni Ben, ang espiritu ay nagising at ito ay nagugutom pa. Ang pinakamatinding pangamba ng mga taong bayan ay natanto nang nabuhay ang panakot. Ang mga dayami nitong paa ay pinasigla ng isang madilim, hindi makalupa na puwersa. Ang gutom ng entidad ay mabubusog lamang sa pamamagitan ng dugo ng buhay at ito ay titigil sa wala upang angkinin ang susunod na biktima nito. Sa pagsikat ng harvest moon, ang cornfield ay naging isang larangan ng labanan, isang lugar kung saan lumabo ang linya sa pagitan ng natural at supernatural. Natagpuan ni Ben ang kanyang sarili na nakulong sa isang nakakatakot na sitwasyon. Ang tanging pag-asa niyang mabuhay ay namamalagi sa pagtuklas ng sikreto sa pagsira sa sumpa ng panakot. Ang kapalaran ng Hollowfield ay nakasalalay sa balanse at ang mga taong bayan ay nakakasindak lamang habang humihigpit ang pagkakahawak ng sinaunang nilalang sa kanilang dating mapayapang komunidad. Ang sumpa ng panakot ay pinakawalan at ang gutom nito ay hindi may kakaila. Ang 17 taong gulang na si Ben Carter ay hindi naniniwala sa mga kwentong multo. Ito ay isang tumpok lamang ng dayami at basahan. Kinutya niya isang malamig na gabi ng taglagas habang ang kanyang mga kaibigan ay nagtitipon sa paligid ng isang camping fire. Papatunayan ko sa iyo, dahil sa udyok ng kanyang mga kaibigan, nagpasya si Ben na magpalipas ng gabi sa maisan nang harapan kasama si Ripper Jack. Gamit ang walang anuman kundi isang flashlight at isang matapang na ngiti, nagmartsya siya sa bukid sa ilalim ng harvest moon. Ang iba ay nanonood na may halong pagkamangha at pangamba nang mawala si Ben sa matatayog na tangkay. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na hangin ng gabi ang kanilang mga sigaw na bumalik siya. Alam na alam nila ang mga alamat.
ng sinaunang panakot na nagbabantay sa bukirin ng mais at ang madilim na nilalang na sinasabing nananahan sa loob. Habang lumilipas ang mga oras, ang mga kaibigan ni Ben ay lalong nababalisa. Ang taniman ng mais, na dating pamilyar na tanawin, ngayon ay tila nagbabadya sa di kalayuan. Ang mga anino nito ay nagtatago na nagsasabing kakilakilabot. Pinikit nila ang kanilang mga tainga, umaasang marinig ang anumang sinyales ng pagbabalik ni Ben. Pagkatapos, tulad ng mga unang pahiwatig ng bukang liwayway, ay nagsimulang lumitaw sa abot tanaw, isang figura ang lumitaw mula sa mais. Ang grupo ay nagpipigil ng hininga. Ang kanilang mga puso ay tumibok ng magkahalong ginhawa at pangamba. Si Ben iyon, gulong-gulo ang damit at maputla ang mukha na parang kamatayan. Natisod siya sa kanila, ang kanyang mga mata ay ligaw at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Totoo, hinihingal niya, ang boses niya ay bahagya pang humigit sa bulong. Lahat ng mga kwento ay totoo. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtipon sa paligid niya. Binomba siya ng mga tanong, ngunit naiiling lamang ni Ben ang kanyang ulo, takot na nakaukit sa kanyang mga tampok. Nakita ko, bulong niya, nakatutok ang tingin sa taniman ng mais. Kinausap ko ito, at ito ay darating para sa ating lahat. Ang iba ay nagpalitan ng nag-aalalang mga tingin. Ang bigat ng mga salita ni Ben ay bumabalot sa kanila na parang makapal na ulap. Ano man ang naranasan niya doon, sinira nito ang kanyang kumpiyansa at napuno siya ng matinding pangamba. Sa unang oras ng pagbabantay ni Ben Carter sa taniman ng mais, nagsimulang pumasok ang isang pakiramdam ng pagkabalisa sa kabila ng kanyang unang katapangan. Ang katahimikan ng gabi ay nagpapalakas sa kanyang mga nababalisa na pag-iisip habang ang maputlang 6 na buwan ay naglalagay ng nakakatakot na anino sa gitna ng mga tuyong tangkay ng mais. Habang sinusubukan niyang manirahan na itinatanggi ang kapaligiran bilang katawa-tawa, ang kumpiyansa ni Ben ay nagsimulang humina. Bahagyang nanginginig siya sa malamig na simoy ng hangin na tila may dalang kakaiba, halos pabulong na boses na pumukaw sa kanyang atensyon. Ang kaluskos ng mga tangkay ng mais ay lumalakas at mas maindayog na nagpaparamdam sa kanya na tila sila ay gumagalaw ng malaya. Kinakabahang sumulyap si Ben kay Ripper Jack, ang panakot na dapat ay isang hindi nakakapinsalang biro. Sa sobrang sama ng loob niya, mapapamura siya sa mga tinahi nitong mata na tila sumusunod sa kanya. Nang ibinalik niya ang kanyang atensyon sa field, napansin niya ang mga anino na kumukutitap sa mga sulok ng kanyang paningin, na nagtatanong sa kanya kung siya ay tunay na nag-iisa. Ang mismong cornfield ay nararamdamang buhay nagbabago ang mga anino at ang mga bulong ay nagiging mas malinaw na nagiging hindi komportable na katahimikan ang kanyang pagtawa. Ang bawat langit-ngit at kaluskos ay nagpapataas ng kanyang takot na may nangyayaring supernatural. Marahil ang mga kwentong multo ay hindi lamang kwento kung tutuusin. Bumibilis ang tibok ng puso ni Ben habang nagsisimulang lumabo ang hangganan sa pagitan ng kanyang imahinasyon at katotohanan, at ang masayang gabing naisip niya ay napalitan ng isang nakakatakot na karanasan na susubok sa kanyang katapangan. Ngunit pagkatapos huminto ang hangin. Lumakas ang hangin at bumagsak ang temperatura. Sa nakakabinging katahimikan, nanumpa si Ben na nakarinig siya ng mahinang bulong, 1,000 tinig na bumubulong ng mga salitang hindi magkatugma. Natigilan si Ben, tumibok ang kanyang puso. Ang mga kakaibang boses ay tila nagmumula sa kung saan-saan at saan man ng sabay-sabay na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Pinilit niyang gumawa ng anumang makikilalang mga salita, ngunit ang mga bulungan ay nanatiling malabo at nakakabagabag. Kinakabahang tumingin sa paligid, napansin ni Ben ang isang nakapangingilabot na ulap na umiikot sa kanyang mga paa, na tumatakip sa lupa. Ang dating pamilyar na kapaligiran ngayon ay nakaramdam ng pagbabanta. Isang labis na pagkabalisa ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niyang hindi na siya nag-iisa. Nag-ipon ng lakas ng loob, tumawag si Ben. "Hello? May tao ba dyan?" Maliit at mahina ang boses niya sa mapang-aping katahimikan. Tila lumakas ang bulungan bilang tugon na para bang ang mismong hangin ay buhay na may hindi nakikitang presensya. Sa paglunok, alam ni Ben na kailangan niyang lumayo sa kakaibang lugar na ito. Sa pagtalikod niya, nagsimula siyang maglakad ng matulin, umaalingaw-ngaw
ang mga yabag niya. Ngunit sa bawat hakbang ay lalong tumitindi ang bulong na napapapikit sa kanya. Tumakbo si Ben, desperado na takasan ang hindi nakikitang puwersa na ngayon ay tila humahabol sa kanya. Dumaan ang mga oras. Nagsimulang kumurap ang flashlight ni Ben. Murang mga baterya, ungol niya, nanginginig ito, ngunit sa kaibuturan, namuo ang pagkabalisa sa kanyang katauhan. Biglang umikot ang ulo ng panakot sa gilid. Natigilan si Ben. Ang hangin, bulong niya bagamat tahimik ang hangin. Ngunit muling gumalaw ang panakot, dahan-dahang tumagilid ang ulo nito hanggang sa tila diretso itong tumingin sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ng dayami. Isang mababa, garalgal na boses ang umalingaw-ngaw sa taniman ng mais. Bakit mo ako ginising? Bumilis ang tibok ng puso ni Ben sa kanyang dibdib. Hindi ito maaring mangyari. Ang mga panakot ay hindi lamang nabuhay, ngunit narito ang isa na walang buhay na mga mata. Hindi ko sinasadya, nauutal na sabi ni Ben. Dumaan lang ako. Ang panakot ay nagpakawala ng isang dumadagundong na buntong hininga. Hangal na tao, ang iyong kauri ay inistorbo ang aking pagkakatulog. Sa biglaang paggalaw ng mga braso, ang mga kamay nitong dayami ay nakahawak kay Ben. Napaatras siya, natapilok at bumagsak ng husto sa lupa. Bumungad sa kanya ang panakot, isang nagbabantang presensya sa kumikislap na liwanag. Wala nang trespassing, garalgal ng nilalang. Akin ang taniman ng mais na ito. Sumigaw si Ben, tinatakpan ang kanyang mukha habang nakasara ang mga kamay ng panakot. Sa sandaling iyon, alam niya, hindi ito simpleng panlilin lang ng hangin. Ang panakot ay buhay at ito ay galit. At hindi sinasadyang ginising ito ni Ben mula sa pagkakatulog nito. Ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Tumakbo si Ben sa maze ng mais, ang mga tangkay ay kumakapit sa kanyang mga braso at mukha. Sa likod niya, palakas ng papalapit ang tunog ng kaluskos. Tumingin siya sa likod at nakita niya ang nakakatakot na ngiti ni Reaper Jack na kumikinang sa liwanag ng buwan. Umbok ang balat nitong sako na parang may buhay na namilipit sa ilalim. Sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit tila walang katapusan ang taniman ng mais. Ang mga bulong ay bumalik, mas malakas na ngayon, na binibigkas ang kanyang pangalan sa isang kalagim-lagim na koro. Nabalot ng takot si Ben habang tumatakbo. Hindi niya kayang malampasan ang mga hindi banal na nilalang na humahabol sa kanya. Magkatulad ang hitsura ng bawat direksyon, hilera sa hanay ng matataas na mais na humaharang sa buwan at mga bituin. Bigla siyang nakakita ng putol sa mga tangkay sa unahan. Isang mahinang liwanag ang kumikislap sa di kalayuan, nag-aalok ng kislap ng pag-asa. Binuhos ni Ben ang bilis, itinulak ang sarili. Sa paglabas niya sa bukana, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang maliit na paghahawan, ang panakot at ang Reaper Jack ay patuloy sa paghabol. Natigilan siya, tinitigan niya ang lugar para sa anumang senyales ng pagtakas. Ngunit walang anuman. Isang luma, sira-sirang kamalig na nakaupo sa gitna ng bukid. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Ben patungo sa kamalig, binuksan ang mabibigat na pintuan na gawa sa kahoy at padabog na isinara ang mga ito sa likuran niya. Sandaling natahimik ang lahat maliban sa tibok ng puso niya. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na malalakas na katok mula sa labas, kasabay ng malungkot na pag-iyak ng mga nilalang na kanyang nagising. Nang hihina sa kadiliman, idiniin ni Ben ang kanyang likod sa pinto, inihanda ang sarili. Hindi pa tapos ang habulan. Nasaan man siya, anuman ang naghihintay sa loob ng sinaunang kamalig na ito, alam niyang kailangan niya itong harapin. Wala nang balikan ngayon. Natisod si Ben sa isang paghahawan at nakita niya ang isang lumang diary na nakalatag sa lupa. Desperado, binuksan niya ito. Ang mga pahina ay nagsiwalat ng madilim na lihim ng bayan. Ang mga tagapagtatag ng Hollowfield ay gumawa ng isang kasunduan na may masamang espiritu upang matiyak na ang kanilang mga pananim ay umunlad. Ang panakot ay ang sisidlan ng espiritong iyon na nakatali sa taniman ng mais para sa kawalang hanggan. Ang tala-arawan ay nagbabala. Huwag kailanman abalahin ang panakot dahil ito ay nagugutom para sa mga kaluluwa na sirain ang sumpa nito. Habang binabasa ni Ben ang mga huling salita, ang panakot ay sumabog sa paghahawan. Ang burlap na mukha nito ay nahati na nagpapakita ng mga hanay ng tulis-tulis ng ngipin.
at ang mga bisig na dayami nito ay nakaunat, matalim na parang kalawit. Bumilis ang tibok ng puso ni Ben habang umaatras, nakakapit sa dibdib niya ang lumang diary. Kaya totoo, ang panakot ay hindi lamang imahen, ngunit isang host para sa ilang hindi banal na nilalang. At ngayon, ang nilalang na iyon ay nagising na. Dapat panindigan ng kasunduan, garalgal ng panakot. Ang boses nito ay isang koro ng mapang-akit na mga bulong. Ang pag-aani ay dapat magpatuloy. Ang mga puno ng ubas ay mula sa lupa, umuusad sa paligid ng mga binti ni Ben na nakakulong sa kanya sa lugar. Sumigaw siya na walang saysay na nagpupumiglas laban sa kanilang mahigpit na pagkakahawak. Papalapit na ang panakot, ang baluktot nitong anyo ay tumataas sa kanya. Naistorbo mo ang balanse, ungol nito. Ngayon babayaran mo ang presyo. Pinikit ni Ben ang kanyang mga mata, inihanda ang sarili sa pagtatapos. Ngunit habang bumababa ang matutulis na mga paa ng panakot, may naisip siya. Ang tala-arawan ay nagsalita tungkol sa isang sumpa na maaaring sirain. Pagmulat ng kanyang mga mata, tinitigan ni Ben ang panakot, isang bagong determinasyon na nag-aalab sa loob niya. Pagkatapos ay sisirain ko ito, deklara niya, ang kanyang boses ay nakakagulat. Pakakawalan kita sa kasunduan na ito, minsan at para sa lahat. Huminto ang panakot, nanginginig ang mga galaw nito. Naramdaman ni Ben ang pagkislap ng kawalan ng katiyakan sa titig nito. Marahil sa kaibuturan ng tiwaling espiritu, may kislap ng pag-asa. Ito ang pagkakataon niya. Alam ni Ben na kailangan niyang kumilos ng mabilis bago mabawi ng panakot. Natuklasan niya ang madilim na sikreto ng bayan. Ngayon ay kailangan niyang humanap ng paraan para ayusin ang mga bagay-bagay. Umalingaw-ngaw sa magdamag ang mga hiyawan ni Ben, ngunit nilamon ng walang katapusang dagat ng mais. Pagsapit ng umaga, muling tumahimik ang bukid. Ang panakot ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang ngiti nito ay mas malawak. Ang kanyang sako na balat ay bahagyang nakaumbok kaysa dati. Nang hanapin siya ng mga kaibigan ni Ben, tanging ang kanyang flashlight at ang tala-arawan lamang ang kanilang nakita. Ngunit bawat taon pagkatapos, kapag sumikat ang harvest moon, nanunumpa ang mga lokal na maririnig nila ang kanyang mga hiyawan na umaalingaw-ngaw sa bukirin ng mais na nagbabala sa iba na layuan ang Reaper Jack. Mula sa araw na iyon, walang nangahas na pumasok sa maisan ng Hollowfield sa gabi. Ngunit ang panakot ay nanatili, nanonood, naghihintay para sa susunod na kaluluwa nito. Ang mga taga-bayan ng Hollowfield ay palaging pinaghihinalaang may masamang nakatago sa kanilang mga taniman ng mais. Ngunit ang pagkawala ni Ben ay naging tunay na banta. Ang tala-arawan na kanyang natuklasan ay nagpapatunay lamang sa kanilang pinakamasamang takot. Ang panakot ay hindi lamang palamuti, ngunit isang sisidlan para sa isang madilim at sinaunang kasamaan. Sa paglipas ng mga taon, ang alamat ng Reaper Jack ay lumago, bumulong sa mga lokal na may pinaghalong pangamba. Ang panakot tila ay umangkin ng isa pang biktima at ang gutom nito ay nanatiling hindi nasisiyahan. Sa mga gabing naliliwanagan ng buwan kung saan ang hanging anihan ay humahampas sa mais, ang ilan ay sumusumpa na maririnig nila ang paghihirap na iyak ni Ben, isang nakakabigla na paalala ng presyo ng pag-istorbo sa walang hanggang pagbabantay ng panakot. Ang nilalang na naninirahan sa loob ay nagugutom para sa higit pang mga kaluluwa upang sirain ang sumpa nito, at ito ay hihinto sa wala upang angkinin sila. Ang bukirin ng mais ng Hollowfield ay nanatiling isang lugar ng takot at kaba, isang kadiliman na tumago sa mismong tila ng bayan. At ang panakot, ang baluktot ng ngiti nito na walang hanggan na nakaukit sa kalangitan sa gabi, ay patuloy na nagbabantay, isang tahimik na tagapag-alaga ng kasunduan na nagtali nito sa lupain. Dumating na ang wakas para kay Ben, ngunit para sa masamang espiritu na nagtataglay ng panakot, ito ay simula pa lamang. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.